Arranged Marriage, Chapter 8. Jamaica woke up cause of the noise from the outside, at tunog yon ng kinakalampag na pinto. Dinagundong ng kaba ang dalaga. Magsagayon pa man ay pinasya pa rin niyang bumangon. Humugot siya ng malalim na buntong hininga dahil iba ang nagpaparamdam sa kanya. At kung tama nga iyon, ay handa na siyang harapin kung sino mang mapagbuksan niya. Dahil kung si Arian ang nasa labas, ay tatawag muna para ipaalam na parating ito o nasa labas na. Anong kailangan ninyo? Bungad na tanong ni Jamaica sa mga napagbuksan niya. Lumingon ang mga ito sa gawing likuran. Napasunod siya ng tingin. She saw her father's car. Lumabas mula sa sasakyan ang kanyang ama at mayroon pa itong kasama. Naningkit ang mga mata ni Jamaica sa galit nang makita kung sino ang lalaking kasama nito. What are you doing here, Daddy? Kaagad na tanong sa kanyang ama nang nakalapit ang mga ito sa pinto. Nanatiling nakaharang ang dalaga doon. We're here to take you back home. Ani ng Don na sa malumanay na boses, pero halata ni Jam ang pagnipigilan nitong galit. Sorry, Dad. Hindi ako sasama sa inyo. Tahimik na ako rito. Saad ni Jam. Hindi ka ba nahihiya sa mga pinagagagawa mo? Turan ulit ni Mr. Lim. Why, Dad? Ano bang kahiya-hiya ang ginawa ko? Lumayo lang ako sa inyo. Kung tutuusin, pwede ko kayong kaladkarin sa kahihiyan, kasama yung sinasamba mong manugang. Matapang na turan ni Jam. Ikinulong mo sa kwarto ang asawa mo. Tinutukan at pinaputukan sila ng baril. Ano na lang sasabihin ng in-laws mo? Medyo tumaas na ang boses ni Mr. Lim. Would you care to know the reason why, Dad? Oh, hindi ko na pala kailangan pang sabihin. Because I'm sure hindi ka maniniwala o makikinig dahil nalason na ng demonyong yan ang isip mo. Ani niyang tiningnan ng matalim si Liam. Wala akong ginawa sa'yo. Ani ng lalaki. Sinungaling. Hinding-hindi ako sasama sa inyo. Makakaalis na kayo. Pagtataboy niya sa mga ito. Jamaica, please. Huwag mong ilagay sa kahihiyan ang pangalan natin. Muling bumaba ang tono ni Mr. Lim. Makakaalis na kayo. Muli niyang pagtataboy sa mga ito. Jam, please. Umuwi na tayo. Baka mapano ka rito. Ani Liam, na akala mo ay maamong tupa. Mas tahimik at ligtas ang buhay ko rito kaysa sa pilin mo, demonyo. Anas ni Jam. Stop it, Jamaica. Sumusobra ka na. Mariing turan ni Mr. Lim. Bakit, Dad? Ano bang alam mo sa mga totoong nangyari sa amin, ha? Wala, di ba? Because you never ask, you never listen, and you never want to hear my side. Kung ano ang sinabi sa'yo ni Liam, yun ang paniniwalaan mo. Pigil na pigil ni Jam ang kanyang mga luha. Napatingin ang Don sa lalaki. Get your things, and we will go home. Saad ni Mr. Lim. Hindi ako sasama sa inyo. Leave me alone. Akmang lalapitan ni Liam si Jamaica, subalit maagap niyang isinara ang pinto. Nanginginig siya sa galit na sumandal sa pinto. Lumipas ang ilang saglit ay naramdaman niyang wala ng tao sa labas, kaya sinilip niya sa bintana. Nakahinga siya ng maluwag nang wala na nga ang kanyang ama at si Liam sa labas. She called Diane to tell everything. Pagkababa niya sa kanyang mobile phone after speaking to her friend ay nakatanggap naman siya ng tawag. Yes, attorney. We will come today. Thank you. Sabi niya before she dropped the call. Pumanhik siya at kaagad pumasok sa banyo at naligo. She is going to meet her lawyer with Ian and Norman. Ilang araw niyang hinintay ang tawag ng abogado. Dahil 2 araw na lamang ang palilipasin niya bago ang lipad niya patungong New York. Makalipas ang ilang sandali. Jam, are you alright?
Tanong ni Yan sa kaibigan habang lulan sila ng sasakyan. Nasundan na nila ako. Pinuntahan nila ako. Huwag ka nang magtaka sa nangyari. Eh anong sinabi sa'yo? Pinipilit nila akong isama, pero hindi ako sumama. Don't worry, Jam. Ilang araw na lamang aalis ka na. Yan, naka-freeze na ang mga accounts ko. Don't worry, we will help you. Saad ni Norman. Nagkatinginan si Jamaica at Arian. Thank you. I promise. I'll pay you back. Look, Jam, don't think about that for now. Ani Norman. Thank you. Ngumiti na lang si Norman. Ilang sandali ang nakalipas. Hindi alam ni Jamaica kung ano ang kanyang nararamdaman habang palapit sila ng palapit sa kinaroroonan ng abogadong naghihintay sa kanya. Napatingin muna siya kay Yan at Norman. Tinanguan siya ng dalawa. Good morning, attorney. Bati niya sa abogado at saka nakipagkamay rito. Norman referred the lawyer, kaya alam niyang hindi ito masusuhulan kung sakali man. Umupo sila kaharap ang respetadong abogado. Maya-maya pa ay pinag-usapan na nila ang lahat. Pagkatapos ng pag-uusap na iyon ay nilisan na nila ang restaurant. Jam holding the papers at dadalhin niya iyon kay Liam. Jam, are you sure you want to do this? Nag-aalalang tanong ni Arian. I have to. Kailangan kong makuha ang CCTV footage sa kondo. Okay, sasamahan ka namin. Thank you, Yan. Basta ikaw. Ngumiti siya sa kanyang kaibigan. Pagkatapos ay tinuon na niya ang kanyang pansin sa labas. Nang papasok na sila sa gusali kung saan naroon ang kondo na tinitirahan nila ni Liam, ay humugot siya ng malalim na buntong hininga. We'll go with you, saad ni Arian. No, Norman will stay here. Okay. Nauna na siyang umibis ng sasakyan. Then Yan followed. Bago lumabas ng elevator ay muli siyang humugot ng malalim na buntong hininga. Laging pasasalamat niya at hindi pinapalitan ni Liam ang passcode ng pinto. Walang tao sa loob ng kondo. Mabilis niyang tinungo ang kanilang kwarto upang kunin ang isa niyang laptop na nasa ilalim ng kama. Iyon kasi ang konektado sa mga kamera na ipinakabit niya. Iba na ang pinto, but luckily, it's not locked. Nang nakuha ang kailangan niya ay nagmadali siyang lumabas. Iniwan niya ang brown envelope na naglalaman ng annulment sa lamesa sa salas. Pagkatapos ay umalis na sila roon. Parang nabunutan ng tinik sa lalamunan nang muli ay lulan na siya ng sasakyan ni Norman. Nakahinga siya ng maluwag nang nakalabas na sila ng gusali at binabaybay na ang daan patungo sa tinutuluyan niyang apartment. The day after tomorrow is her flight to New York. Kukunin lamang niya ang kanyang mga gamit at doon tutuloy sa kondo ni Norman for her safety. Pagkakuha niya sa mga gamit niya ay agad din silang umalis doon. Iniwan na lang niya ang bayad sa upa sa lamesa at tinawagan na lang ang may-ari ng apartment. Are you okay? Yan asked. Tumango lamang si Jamaica. Ilang sandali ang nakalipas ay pinarada ni Norman ang sasakyan sa isang restaurant. Ingat na ingat si Jamaica sa bawat kilos niya. Ilang saglit ang nakalipas ay tahimik na silang kumakain. Kaagad din silang umalis sa restaurant pagkatapos nilang kumain. It was actually late lunch dahil 2:00 na ng hapon. Lumipas ang isang araw. Norman, take care of her ha. Bilin ni Yan. Ito kasi ang naghatid kila Jamaica sa airport. I'll do. Thanks for your help. Ani ng lalaki. They are business partners actually. Isa si Yan sa may-ari ng fashion boutique sa New York, kung saan magiging baguhang fashion designer si Jamaica.
which is her greatest dream. Sige na, baka maiwan na kayo ng eroplano. Thank you, Yan. Saad ni Jamaica at saka niyakap ang kanyang kaibigan. You can do it. Her words of encouragement. Ngumiti si Jam. Pagkatapos ng tagpong iyon ay iniwan na nila si Arian. Bago tuluyang pumasok ay humugot muli siya ng malalim na buntong hininga. Hindi na sila gaanong nagtagal sa waiting area dahil agad naman tinawag ang kanilang pansin para sa pagsakay nila sa eroplano. Nakahinga siya lalo ng maluwag nang nasa loob na siya. Laking pasasalamat niya at hindi siya ipinahold ng kanyang ama sa immigration. Tahimik naman si Norman na nasa kanyang tabi. Nakatuon naman ang pansin ni Jamaica sa labas. Thanks God, usal niya. Pagkatapos ay sumandal na siya at ipinikit niya ang kanyang mga mata. Umayon naman ang pagkakataon. Nakatulog siya. Sa kabilang banda, Liam saw the brown envelope na nakapatong sa lamesa. Dinampot niya iyon at binuksan. Nangunot ang kanyang noo nang makita ang nilalaman niyon. Dala ang papeles, lumabas siya at nang madaling bumaba. Ilang sandali ang nakalipas ay binabaybay na niya ang daan patungo sa tinutuluyan ni Jamaica. Patagbo niyang tinungo iyon pagkababa ng kotse at kinalampag, subalit walang nagbubukas ng pinto. Sir, wala na pong tao riyan. Umalis na. Ani ng isang may edad na babae. Nilingon niya iyon. Saan po nagpunta? Tanong niya. Hindi ko po alam. Pero noong nakaraan po umalis, dala lahat ng gamit. Napamura si Liam. Nilisan niya ang lugar na iyon. Sa isip niya he has to talk with Jamaica. Nasisiguro niyang itatakwil siya ng kanyang ama dahil sa annulment na iyon. It can't be. Anya at napahampas sa manibela ng kanyang kotse. He tried to call her mobile phone pero hindi makontak na lalong ikinangit-ngit niya. Halos paliparin niya ang sasakyan makarating lamang sa mansyon ng ama ni Jamaica. Jam point of view. Jamaica woke up nang naramdaman niya ang marahang pagyugyug sa kanyang balikat. Sorry for interrupting your sleep. We'll be having our lunch. Hinging paumanhin ni Norman. Ngumiti siya rito. It's okay, ani niya. She fixed herself. Pagkatapos niyang kumain ay nagtungo siya sa restroom. You can sleep again, ani Norman nang nakabalik na si Jamaica sa kanyang upuan. Maybe later. Okay, ani nito na sinundan ng matamis na ngiti. Ngumiti na lamang din siya rito at muling itinuon ang pansin sa labas. Maaliwalas ang kalangitan. Alam niyang hindi pa siya tuluyang nakakawala, pero gagawin niya ang lahat para magtagumpay at mayroong mapatunayan sa kanyang ama. Hindi naman malayong matunton siya sa New York. Alam niya yon. Pero maninindigan siya for herself. Liam point of view. Inilapag ni Liam ang dala niyang envelope sa lamesa sa harap ng ama ni Jamaica. What is this? Tanong ni Mr. Lim. Basahin mo, Dad. Tugon nito. Binuksan naman iyon ni Mr. Lim. Nangunot ang noo nito. Pinuntahan mo na ba si Jamaica? Tanong nito pagkatapos makita ang nilalaman ng envelope. Yes, but she's not there anymore. Umalis na raw. Tugon ni Liam na nagngingit-ngit sa galit. What? Sambit ni Mr. Lim. Anong what? You heard me right? At kapag nalaman ito ng daddy ko, itatakwil ako? Saad ni Liam at hindi na alintana na si Mr. Lim ang kaharap. Hahanapin ko ang anak ko. But you have to cooperate. Saad ni Mr. Lim. I will. And be sure to bring my wife back.
At kahit hindi ko ito pirmahan, pwede pa ring mapaulang bisa ang kasal namin. Turan ni Liam. Akala mo kung sino mag-utos. Natahimik si Mr. Lim. Because the truth is, hindi nito alam kung saan hahanapin si Jamaica. Dahil sa totoo lang ay nanggaling din ito noong isang araw sa apartment ng babae. Pero wala rin itong naabutan. He even asked Arian, pero wala ring ibinigay na detalye ang babae kung nasaan si Jamaica. Kinuha ni Liam ang envelope at mabilis na lumabas na hindi man lang nagpapaalam ng maayos. Napailing si Mr. Lim. Jamaica is his youngest child, nag-iisang babae, at iba ito sa kanyang mga kapatid. Dad, nasan si Jam? Si Jason mula sa pinto. I don't know where he is. Liam is looking for her. Sagot ni Mr. Lim. Kasalanan mo ito, Daddy. Saan ngayon hahanapin ang kapatid ko? Galit na turan ni Jason. Why are you blaming me? Saad ni Mr. Lim. Dad, nag-iisang babae si Jamaica. Hindi dapat kinontrol ang lahat sa buhay niya. Turan ni Jason. Jason, I know what I did. At makakabuti iyon sa future niya. Baliwalang wika ni Mr. Lim. Talaga, Dad? Sa future niya? O sa lalong pagyaman ng negosyo? Hindi na napigilan ni Jason sabihin. Ayokong mahirapan ang kapatid mo. Saad ni Mr. Lim. Dad, kayo mismo ang nagpapahirap sa kapatid ko. Hindi baling sa amin na lang sana ni Jerome. Hindi pati si Jamaica ipinagkasundo mo. Panenermon ni Jason. Pwede ba? Huwag mong questionin ang desisyon ko. Tama lang ang ginawa ko. Turan ni Mr. Lim. No, Dad. It will never be right. Pagkasabi, tinalukuran na ang kanilang ama. Una pa lamang ay tutol na ang mga ito sa marriage arrangement na ginawa ng Don kila Jamaica at Liam. They never liked the guy for their sister. Pero ang kagustuhan pa rin ng kanilang ama ang nasunod. Lumipas ang mga oras. Lumapag ang sinasakyang eroplano ni Jamaica sa New York. Thank God. Usal niya paglabas ng airport. Sinalubong sila ng mga tauhan ni Norman. I hope you will like the unit where you're going to stay. He said habang binabaybay nila ang daan tungo sa gusali kung saan naroon ang kondominium na titirahan ni Jamaica. Nginitian niya ito. No worries. Sa totoo lang ay nahihiya na nga siya sa mga ito dahil sila niyan ang nag-asikaso ng lahat, kaya naman ipinangako niya sa sarili na pagbubutihin ang kanyang trabaho. By the way, how's your family? Jam, I don't have any. I'm living alone. Sagot ni Norman. Oh, sorry. Akala ko kasi may asawa ka na. Wala pa. I haven't found the one yet. Tugon ni Norman. Darating din yun at the right time. Yeah. Sambit na lang ng lalaki. Pagkatapos ng usapan nilang iyon ay tahimik na silang dalawa. Nawiwili si Jam pagmasdan ang tanawin sa labas. Hindi naman kaila na maganda ang New York. Nasama na dati sa plano niya ang magbakasyon dito. Subalit nawalan siya ng pagkakataon lalo nang naikasal siya kay Liam. But now, look where she is. Ano ang magiging papel ni Norman sa buhay ni Jamaica? Tuluyan na nga kaya siyang makawala kay Liam. Abangan ang karugtong.